and thy will be earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And do not bring us into temptation, but deliver us from evil. Amen. For the kingdom and the power and the glory are yours, now and forever. Magandang umaga po sa lahat. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sa ngalan ng dakilang Ama, sa ngalan ng dakilang Anak, at sa ngalan ng banal na Espiritu Santo, sumayo ang kapayapaan, sumayo ang banal na liwanag, at sumayo banal na pag-ibig ng dakilang lumikay, laging humiyaw sa inyong kabuuan. Adalang bagay, laging magningning sa inyong pamumuhay. Aking mga kapatid na nag-aaral sa paralan ng buhay, sadyang masalimuot ang aralin kung hindi ito babanghayin o bagay ipaliliwanag. Sadyang talinghaga ang buhay sa ibabaw ng lupa kung hindi rin ito ituturo sa inyo. Ang pangaral ng Pong May Kapal ay humuhubog sa kanyang anak na isang mabuting tao, isang mabuting alagad ng Poong May Kapal, isang mabuting kapatid na magbibigay paunawa sa lahat at bawat isa. Ganon pa man, aking mga kapatid, na ang dakilang Ama ay laging nakatunghay sa inyong kabuuan. Huwag mangamba ang bawat isang kabuuan sa kanyang pagpapahayag. Huwag din kayong magkaroon ng kaglumihanan sa sandaling dumating ang mga pag-aaral na ito na inyong kinaharap. Walang sino man na nakakaalam ang damdamin at kalooban ng Poong May Kapal. Ngunit nakikita at talagang niyang naunawaan ang iyong mga kalagayan at kabuuan. Tulad ng winika sa inyo, walang makapaglilihim sa Poong May Kapal ng inyong saloobin. Ang pagkurap lang ng inyong mga mata ay nauunawaan ng dakilang lumikha kung ano ang inyong kaisipan. Ang pagkibot ng inyong mga labi, nauunawaan ng dakilang lumikha o anong ibig ninyong ipahatid. Ganun pa man, hinahayaan niya ang inyong kabuuan na pag-aralan, sinsayin ang mga nagaganap sa inyong kalagayan at kabuuan. Tignan at unawain ang nagaganap sa inyong kapaligiran. Bigyan ng pangunawa ang kapos sa aralin. Alalayan at gabayan ang mga kapatid nyo na nalulugmok sa kanilang paglalakbay. Pwede ka rin sa inyo ng Poong May Kapal na kayo'y aking tungtungan sa lalayan ng aking salita na ibinibigay sa inyo. Ganon pa man, marami ang nakakaligta o naliligtawan nila ang salita ng ang Ama. Nalilimutan ang kanilang kapangakuan at di nila inaalintana ang tawag ng Amang makapangyarihan. Kapag natanggap ang mga biyayang hinihibig sa Ama, sadyang ang lumalangoy ang isang kabuuan sa kanyang paglalakbay. Ngunit kung ang inyong kaunawaan at karunungan ay mananatili sa inyong kabuuan, ang biyayang ipinahatid at hinahatid ng Ama ay di kayo maliligwa. Ganon, maisasakatuparan ninyo at maihahatid ninyo ang mga biyayang inyong tinanggap. Mga pangaral na naghubog sa inyo kung paano kayo maging isang tunay na anak ng Poong May Kapal. Winika rin sa inyo, kayo dumaraan din sa mga aralin, tulad ng inyong mga kapatid na di pa nakakaunawa. Ang mga nagpapasakop sa Ama ay nagkakaroon ng kapayapaan at kaginhawaan sa kanyang kabuuan. Ang nagpapasakop sa Ama ay naghahayag din ng kabutihan. At ang salita ng Ama ay kanyang sinusundan at hinahatid sa kanyang kapwa-tao. Ganon kayo, aking mga kapatid na nag-aaral. Ang pangaral ng Ama ay nahubog na sa inyo.
Huwag niyo itong kalimutan at kaligtaan na kayo'y aking tungtungan, yan ang wika niya, na kayo'y aking manggagawa sa ubusan, na kayo'y maghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa inyong kapwa-tao, di lamang sa inyong nasasakupan, kundi sa balanan. At ganun pa man aking mga kapatid na nag-aaral sa paaralan, sadyang ang mga aralin ay kailangan niyong baybayin. Kailangan niyong unawain at ito'y inyong isabuhay at isaganap. Kapag naunawaan na ang mga salita ng Ama na hinahatid sa inyo, yaan ang magbibigay sa inyo ng karunungan at kaalaman kung paano nyo ito ihahatid sa inyong kapwa-tao. Kung ang mga tuligsa na inyong natatanggap, tulad ng wika sa inyo, ang punong hitik sa bungay binabato at binabalibagan ng mga bagay-bagay o along bagay pinaparatangan ng samut-saring tuligsa at samut-saring mga kasuklamang ihahatid sa inyo. Huwag kayong mabagabag sa mga bagay nito sapagkat wika ng dakilang Ama, ako ay titindig sa kalagitnaan. Ihahatid ko sa bawat isa na siya'y aking tinawag sa bunton ng karamihan at siya'y mangangaral sa lahat at bawat isa. Kayo ito na aking mga kapatid na nag-aaral. Walang pinili ang Ama sa inyong kabuuan, bagkus kayo'y pantay-pantay at hinahatiran ng mabuting balitang ito. Pangaral na kailangan niyong ito'y isabuhay at isaganap nang di kayo mapariwara sa inyong paglalakbay o di kayo maligaw sa inyong paghakbang patungo sa paggawa ng kabutihan at sa landas patungo sa kaunlaran. Ganun pa man aking mga kapatid na mag-aaral. Bago pa nagaganap ang mga bagay-bagay sa labas ng tahanan ng Ama, ay hinahatid na sa inyo upang ang pangaral na ito ay hindi kayo maligwak o di kayo magkaroon ng kagulumihanan o kaantigan sa mga bagay na darating sa kapatagan ng lupa. Sa inyo muna ito hinatid at kung inyong uunawain at aalamin na ang mga hinatid ng poong may kapal ay nagaganap at magaganap. Kayo rin ang magbabakod sa kanilang kabuuan. Kayo din ang magiging tulay at tungkod sa kanilang paglalakbay. Kayo din ang magbibigay ng tubig at makakain, ganun din ang balabal sa kanilang paglalakbay patungo sa poong may kapal. Huwag niyong panghinayangan ng oras o araw ng inyong paghahatid ng tinapay na walang labadura. Huwag kayong manghinawa na akayin sila sa landas ng buhay upang ang kanilang kabuuan ay magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan. Tulad din ninyo, noong panahong wala pa kayo sa paralan ng buhay, kayo'y naglalakbay at samut-saring ang inyong pinaharap at di nyo maapuhap kung saan ang daan at kung anong landas ang inyong tinatahak. Nang kayo'y tinawag ng dakilang lumikha sa iba't ibang pamamaraan, sa gitna ng inyong kabalahan, ay nakita at naunawaan ninyo ang kanyang pahiwatig at salita na nagbigay sa inyo ng kaalaman at karunungan at kaligtasan sa lahat at bawat isa. Sa inyo, mayayang ito na ihahatid ng dakilang lumikha sa lahat at bawat isang kabuuan. Aking mga kapatid na mag-aaral. Wiwikain ko sa inyo na sa mga oras na ito ay hahatid ko ang liwanag sa inyong bayan at ang mga kapatid nyo na lumapastangan sa buhay ng kapwa-tao, aking sila'y susupilin. Titindig ko ang liwanag sa gitna ng kanilang kaabalahan at ako'y magwawika sa kanila sa lengguwahe na di nila maababatid hanggat hindi nila nilalapag ang kanilang mga bibitin.
Huwag na ngang mangyari at maganap sa kanila at sa buong sangkalupaan na ang sino mang hindi tuminag sa kanilang kinalalagyan ay huwag na silang maligaw, huwag na silang pagkaroon ng kagulumihanan at sa kanang hindi pagtindig sa kanang kinalalagyan, kapahamakan ang kanilang kahihinatnan sa kanilang buhay. Muli ang sabi ko, ako'y titindig sa kalagitnaan at hahawiin ko ang mga hindi namumungang sanga o puno na hindi namumunga ng sagana ay titibagin ko ang kanilang kalagayan at buwan. Simula sa araw na ito, ang kapayapaan ay aking ihatid sa buong sinuko sa kanila at huwag silang magkaroon ng agam-agam ni pagkatakot. Bagkus, yapusin nila ang liwanag na aking hahatid sa kalagitnaan. Ang kapayapaan ay aking ihatid sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpasawalang. Aking mga kapatid, na kayo'y nagpupuyat sa mga pangaral na hinahatid ng dakilang lumika. Tulad ng wika, huwag niyong panghinayangan ang oras ng inyong paninilbihan sa araw-araw ng inyong gawain. Huwag niyo ring panghinayangan ang oras kung hindi kayo natutugunan ng inyong mga kapatid. Alala umaga. Wika nga, kung ang punong hitik ay binabato, huwag niyo itong bigyan ng puna at pansin na kayo'y masaktan, bagkus bigyan niyo sila ng balabal ng tinapay na walang labadura. Sumainyo ang kapayapaan at ang kasaganaan ng buong kapal ay laging magnaunaw sa inyo sa lahat ng sandali. Tinapay na ibinibigay sa inyo ng Ama ay maghuhubog sa inyo sa darating na araw ng inyong paghahayag. Ako'y maghahatid ng tinapay na walang labadura sa lahat at bawat isa. Sa ngalan ng dakilang Ama, sa ngalan ng dakilang Ina, at sa ngalan ng banal na Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan at ang tinapay na walang labadura ay hinahatid ko sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpasawalang. Kung ngayon, sa tinapay na ito, 3 talata. Wait lang po. Ano po yan? So, ano po Ate Josie? Ano po yan? Jeremiah, Jeremias. Ate. chapter 48. Jeremiah. Pakitaas po. Jeremiah chapter 48. 3 42. talata. 48 po. Pakitaas po ng konti. 48. 48. 48. 48. Salamat po. 3 talata. Jeremiah po. Ang tinapay ay sumainyo at ihatid ninyo ang liwanag ng pagpapala ng may kapal sa inyong kabuuan at sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpasawalang ninyo. Ako'y sa inyo mamaalang pansamantala. Ako ang inyong kapatid sa Espiritu at katotohanan. Banal na puso ni Jesus na mamaalam. Magandang umaga sa lahat. Lydia, may tinapay? Nahanap ko pa po eh. Ano daw nga? Kung makita. Nakita niyo na ba mga kapatid? Hindi ko makita. Ano nga, saan nga yun? Jeremiah 48, 3 talata. Jeremiah po, ang pamagat hula tungkol sa Moab.
Ano pong number? Anong page po? 866. 866. 866. Jeremiah. Sabayan. Ito, 48. Ang tungkol sa Moab. Wala. Oh, Tinuro kasi bali sa 3, no? 1, 2, 3. 3, 4, 5. Dinggin ninyo, dinggin ninyo sa 3 po, sa Jeremiah 48:3. Dinggin ninyo, ano po? 48? Opo, sa page 866. Sa ano po, Jeremiah 48 sa 3. Dinggin ninyo ang mapait na panangisan sa Horoniyam. Ito'y dahil sa pananamsam at kapahamakan. Sa 48, wasak na ang Moab. Ang panangisan dooy dinig hanggang Soat. Sa 5, sa pag-akyat sa luhit, mapait na nananangis ang mga mamayan. Pagbababa sa Horoniyam, narinig ang paghiyaw ng kapahamakan. Yan po. Aralan po natin ang sinapay na ito. Jeremiah. Yes. 48. Sino ano mag-share? Kapatid na Josie. Magandang umaga po. Ah, ako po ay para pong isang paalala sa atin na tayo daw po ay gumawa ng kabutihan, yung mga pagtangis daw po natin, ang maririnig natin kapag po dumating yung araw na darating po siya, para po yung parang bigla niyang pagdating dito sa mundo, kinakatok na po niya tayo. Dapat po ay
lagi po tayong handa sa darating sa atin. Yun lang po. Salamat po. Maaari po bang mag-share si Sir Kuching? Pwede ka? Ah, sa akin po, sabi nga po kagaya nga po ng sabi ni Mr. Josie, isa po itong paalala sa atin dahil sa mga nagaganap na kaguluhan dito sa atin, saka sa mga taong nakalilimot sa Panginoon. Isang paalala to na baka pag dumating ang araw na kumbaga yung paniningil, yung sabi niya nga po lagi nga po nang sinasabi niya na pagtatabas, hindi tayo nakahanda. At sabi nga po ay mananangis dahil ano po parang yung sa pagsamsam sa mga paglusob sa isang bansa, kumbaga po ay yung kaguluhan. Ang tangi lang po nating magagawa ay yung tumawag sa Kanya, manalangin sa Kanya, na nawa po kung dumating man po ang araw na kagaya nga po ng gano'n na pananamsam, ay hindi naman po maging malubhang, kumbaga hindi po makasakit sa mga tao, lalo na po sa mga walang kinalaman o sa mga walang muwang, lalo na po sa mga bata. Dahil alam naman po natin na pagka nagkaroon ng kaguluhan, ang mga tahimik na mamamayan at ang mga bata ang siyang unang-unang naaapektuhan. Nawa po, huwag tayong makalimot sa pagtawag sa Kanya at ipanalangin natin na kung meron man pong namumuong kaguluhan ay huwag na pong matuloy. At iligtas tayo sa anumang panganib na maaaring dumating. Yun lamang po. Marami pong salamat. Salamat po. Maaari pong mag-share si kapatid na Ate Remy. Ate Rem. Excuse me po, ano pong verse po? 48 verse 3 and 3, 4, 5, Lydia, no? Sabi nyo? Apo, 3, 4, 5. Jeremiah 48, Thank 3 you po, po. 5. Si ano na lang, Sister Nimpa. Magandang umaga po. Tanong ko lang po muna, ano po yung ibig sabihin ng luhit? Hello po. Luhit po at saka ano ba? Coronain? Ito yung bayan. Apo yan. po yung Apo yan. luhit. Yung coronain po. Ano yun? Maaari ka na mag-share. Mr. Nimpa? Yung coronain po, ano po yun? Ha? Yung coronain ba yun? Coronain. Horror. Bayan po yan. Ayan po. Ako po ay parang malalim. Tayo ko muna po. Bigyan ninyo mapait na panangitan ay dahil sa pananamsam sa pahamakan. Patak na ang Moab, ang pangit
panangitan looy dilig hanggang sa pag-akyat sa loob na pait na nananangis ang mga mamamayan. Pagbabasa rin narinig ang pagyaw ng katahanan. Para po sa akin, parang isa pa itong paalala at babala po sa ating mga tao na kung saan is dapat na tayo po magkaisa, hindi po maglaban-laban at hindi po dapat mag-angkinan kung sino po yung mas may alam, kung sino po yung nakakataas o nakabababa. Dapat po it's always po tayo, yung ating kababaan po dapat ay laging naroon. At lagi po nawa na tayong lahat ay handang tumanggap ng ating mga pagkakamali at ating mga kasalanan. Sabi nga po kung hindi po tayo magbibigayan sa isa't isa, darating po ang panahon na yung mga taong higit na gustong umangat o tumaas, magkakaroon, sabi nga po ni Sister Conti, maaaring magkaroon ng hindi pagkakasundo hanggang sa magkaroon po ng hindi pagkakaunawaan. At ito ay maglaban-laban ang mga bawat isa. Pero kung tayo nga po na bilang bilang tinipo ng ating Panginoon na kumbaga tayo po ay pinili sa bunto ng dayami, tayo po ang magbigay liwanag sa kanila upang sa pamamagitan po ng panalangin, kundi man po natin sila mahikayat sa pamamagitan ng pagberbal, ipanalangin po natin sila na nawa manaig sa bawat isa yung kababaang loob at handang magpatawad sa isa't isa at handa rin pong umamin sa kasalanan ang bawat isa. Nang sa ganun po, yung kapayapaan po ang maghari dito po sa ibabaw ng lupa. At kung ating pong nanamnamin na yung ating mga pinag-aralan, isa po tayo sa magbigay sa kanila ng liwanag upang sa ganun po yung kapayapaan at yung kanilang naghihimagsik na damdamin ay unti-unti pong mapugnaw yung kanilang galit sa kanilang kalagayan. Yun lamang po. At kung isasabuhay po natin, kung ilalagay po natin sa ating kalagayan, sa ating buhay, ang Panginoong Diyos, maghahari po ang kaliwanagan at kapayapaan sa ating kalagayan sa bawat isa. Ganon din po sa kalagayan. Yun lamang po at maraming muli ko pong ibinabalik ang papuri at salamat sa dakilang Ama, dakilang Anak, sa mahal na Ina at sa mahal na Santo. Yun lamang po at maraming salamat po. Salamat po. Tawad po sa aking mga pagkakamali. Yun lamang po. Marami pong thank you. Salamat po. Salamat po. Maaari pong mag-share. Kapatid ni Remy. Ulit. Balikan po natin si kapatid Doktora. Doktora Marie. Mamaya, balikan natin si Doktora. Doktora Marie. Po. Ang sa akin pong pagkaunawa, tulad po ng sinabi ng mga kapatid, isa po itong malaking panawagan o lagi tayong nire-remind ni Lord sa mga nangyayari sa ngayon po, may darating na isang malaking kaguluhan, naway ito. Pagdasal po natin, natanglawan talaga ng liwanag, ng kapayapaan, at ganun din po bilang mag-aaral, sinasabi niya sa atin na patuloy nating
i-share yung mga pinagkaloob niya sa atin, hindi man natin mapuntahan, siguro po, ang sabi naman niya is through prayers. Yun po, tapos tatagan natin ang ating pananampalataya dahil iba na ang mundo ngayon po. Sa totoo lang po, marami po pabata ng pabata ang nagkakaroon ng anxiety. Talagang nangangailangan talaga natin, nangangailangan po sila ng mga advices talaga na actually hindi na rin makuha sa magulang, sa eskwela, hindi na rin nila maintindihan. Minsan nga po nagtataka ako kasi nung nakita kami ng mga kaibigan ko, iba talaga yung pag-aaral natin. Yung pag inuutusan ka na niya, naririnig mo na, iba po talaga ako minsan naririnig ko talaga yung sarili ko na, alam ko hindi ako yon. Pero ang ganda po ng ibinibigay lagi. Parang kung ako si Marisa, hindi ko kayang sabihin yun eh. Parang nakakamil talaga ng heart po. Tapos, lagi nga sinasabi ng mga pasyente ko, Dok, ikaw ang mag-convince sa kapatid ko kasi iba ka magsalita. Natutuwa po ako kasi natututo din po ako sa naririnig ko. So, siguro talaga ito yung mission talaga natin lahat. Sa ngayon, no, hindi tayo makahaplos dahil malayo sila or what. Ang sarap-sarap po yung minsan yung pinagkakalob ng Panginoon. So, yun po, sinasabi na huwag nating kalimutan na kahit hindi natin kilala or what, na-encounter lang natin, pagpatuloy po natin yung pinagkalob na liwanag. Tapos po, maging matatag talaga yung faith natin kahit nandito na kasi tayo, umihina pa rin yung faith natin, di po ba? Pag sa sarili natin nangyayari or what. Yun po talaga na tatagan natin lahat bilang manggagawa ng ubasan. Hindi man tayo nagkikita or what, alam kong patuloy tayo nagdadasal sa isa't isa at para sa sandaigdigan po. So, yun lang po ang aking pag-unawa. Salamat po. Salamat po. Balikan po natin mamaya si Doktora. Si attorney muna, Attorney Norjay. Norge, Yes po. Hello wala po. kang Pasay lang po. Pasay lang po. Aray Kasi, kang video. kasi sabi ni Indira, tinuturo ko na raw sa kanya. Sabi ko, sa'yo na. Tapos mamaya, napunta pa sa akin. Joke lang. Okay po, sige po. Ulat huli po. Mulit-muli po. Papurit, pasalamat po muna sa pong may kapal sa ating dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Inang Maria. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Dito po sa tinapay na pinagkaloob sa umagang ito, na kinuha po sa Jeremiah, Kabanata ba tawag nun? Kabanata 48 verses 3 to 5. Chapter po. Tatlong talata na maliit po siya pero medyo parang medyo maliit na mabigat ang dalang ang mensahe po na pinagkaloob po sa atin, unang-una po dito sa atin, pero para rin po sa pangkalahatan, gaya po ng sinabi. Maiksi. Sige, maiksi daw po, maiksi, pero mabigat kung tutuusin yung nakapaloob sa mensahe. Pero yung mensahe naman po ay nagbibigay ng pagpapala sa bawat isang makikinig, sa bawat isang yung susunod sa itinutugon or yung pinapagawa sa atin, sa ating lahat, sa mga manggagawa na narito, na yun nga yung sinabi sa atin at sinasabi rin ng bawat isa, yung pagiging matatag ng ating mga tinanggap na tungkulin, lagi pong maging matapat sa tungkuling isa sinasaganap, yung kababaan pa rin po ng kalooban at yung tuloy-tuloy na yung pagsasaganap nga po, medyo tinamaan po ako doon sa sinabi ng Panginoon na huwag manghinayang sa pagsasaganap na yung parang lumalaylo paminsan, di kaya
yung siguro nawiwili lang po nawiwili sa mga nagaganap, maraming kaganapan, nagaganap yung mga bagay-bagay, yung mga may meron tayong mga personal views o di kaya yung mga bagay-bagay na mga wala lang, mga trivial lang. Kung ano man po ito ay lagi lang nakatuon yung ating mga kabuuan. Siguro sa akin din po yung angkuhan, kung ano po yung tungkulin po ng isang manggagawa, ng isang mananalig, tunay na mananalig. Ibig sabihin, ah, yung kanyang tinawag ay nakakaunawa na po, masigit ng nakakaunawa sa mga nagaganap. Hindi na po magsaside sa isang side o kaya dito ako or ako, sabi nga po yung ako ay pula or ako ay puti. Kundi ang sinabi ay purple na po tayo. Ibig sabihin walang side. Tayo ay side ng katotohanan at kabutihan. Kaya yung nga, yung panalangin po ay pag-iipag-usap, tuloy na paghingi ng kaunawaan sa kanya at ang kaunawang tinanggap ay maisaganap at maisapamuhay ng ayon sa ating kakayanan at ayon sa ating liwanag na tinanggap yung pagpapala po. Kaya ito pong sinabi nga po ay babala sa mga maaring maganap. At kung maganap man po ay kapayapaan po ang maging dulot po nito sa huli-huli na ang bawat isa ay magkaroon ng kaunawaan kung bakit naganap yung mga bagay at sa huli nga po ay magkaroon ng mangibabaw yung tunay na mensahe nung binibigay sa atin ng bugtong na anak ng banal na puso ni Jesus. At ito nga po ang tunay na pag-ibig. Sa nagaganap nga po parang may kaguluhan ng nakaamba dito sa pinibigay sa atin. Kaguluhan kung walang magbibigay ng pagsuklob po. So dito po sa mga manggagawa na 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 turingan na or nautusan na ay maisaganap po ang mga tungkulin, yung kaya lang po nating maisaganap po. At yung tuloy-tuloy na pagsuklob sa lahat, hindi lang yung sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa buong sinukob sa apat na sulok ng mundo na kaya naman po palang gawin natin kahit dito lang sa ating sariling tahanan ng ating kabuuan. Parang paminsan nga po naisip ko parang totoo po bang nagaganap yung mga ganito yung mga isinabilin po ninyo sa amin na tungkulin or yung grasya na ito na mayroong nasa bawat isa ay maibabahagi nga po ba namin yung kumbaga for example, yung meron tayong kahilikan na hindi maganap yung isang bagay, for example, yung kaguluhan pa, makakaya po ba natin na tayo lang na ganito or ako lang or sino lang? Kumbaga, yung tanong na, ito po bang ay totoo po ba ito na pwede naming maisaganap, parang ganun pa, no? Pero kung yung totoo nga pong hinawakan natin yung pagpapala ng pananampalataya na meron po at nasa bawat isa na, kung magaganap po pala ito at alam ko pong magaganap po ito kung higit yung mas marami po, maliit po pero ibig sabihin lahat po pinagkakaisa. Kasi po naisasabi naisasabi ko po ito dahil narinig ko na isang ganito rin na pag ang isang kabuuan daw na maliwanag at sinasaganap niya yung kanyang kamalayan ay mataas, ibig sabihin nasa parang kamalayan ng katapat or hindi naman katapat, kumbaga ka-level ng mga maestro kagaya ng Maestro Jesus o ng mga nasa mataasan ng mga angelic beings ay may parang katapat itong magbibigay ng liwanag like yung mga nasa mas mababa yung mga may mababang kaunawaan. Kaya kung ating tatanggapin yung ganitong kaunawaan ay maaari nga pong kahit iilan lang tayo dito na narito pero kung
totoo po at kumbaga may kalinisan ba? May kalinisan, may anong tawag doon? Pureness yung ating sinasaganap. Yung liwanag na ito, hindi man nakikita ng ating mga mata o ng mga normal na mata. Ito po sa anong tawag niyan? Sa realm ba? Sa spiritual realm o sa dimension na hindi nakikita natin. Mayroon po pala doon mga parang effect ba? Mga frequencies or something. Yung na magbibigay na epekto sa mga kapatid na nasa mababa. So, parang iniisip ko na, siguro po totoo po kasi dito po gumagawa o dito po yung ano bang tawag niyan? Yung nag-work ba yung milagro ng poong may kapal. Kaya dito nga po sa tinapay, nirelate ko lang po yung tinapay na babala. Kung sa atin po ay may magagawa po tayo na mabigyan liwanag pa rin ang ating ang ating kabuuan at ang mga kabuuan ng bawat isa higit yung mga nangangailangan. Kaya muli po, maraming pong salamat sa tinapay na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Harinawa, yung mga pagpapala po ay matanggap nga po ng bawat isa higit yung banal na pag-ibig at ang kapayapaan po ng bawat isa. Kaya muli, paumanhin po sa mga pagkukulang, Lord. Maraming salamat sa paalala na huwag maghinayang sa pagsasaganap ng araw-araw na tungkulin na pinagkaloob niyo po sa amin. Aming tinanggap na rin po. Papulit sa pasalamat po muli sa inyo po aming pong may kapal na kilang Ama, na kilang Anak, at sa banal na Espiritu Santo, ganun din po sa mayroong mahal na Inang Maria. Magandang umaga po sa lahat. Tita, nakamute po. Teo, naka-off. Naka-mute ka, Tiglo. Yeah. Okay. Napindot ko kanina, nawala kayo. Muli pong makapag-share si Dr. Toby. Doc, ikaw na. Anak-off ka, Doc. Magandang umaga po, pupuri po sa Diyos at sa ating kaligtasan, sa mahal na ina, mahal na mga santo. Salamat po. Lagi po natin sinasabi na lagi tayong mag-aaral sa kanya, mga dapat niyang isabuhay natin yung mga dapat na sinasabi niya. At minsan may mga taong wala sa lugar na kailangan natin, minsan nahihirapan tayong i-mission, kumbaga ibigyan ng yung paano maging mas mabuti yung tao. Minsan sumasabit tayo dun sa pangangaral sa kanila dahil minsan yung pangaral natin hindi umaabot sa kanilang damdamin, sa kanilang puso. May mga marami tayong makakasalamuha. Yung mga kaguluhan natin ito, kung may guluman, maghanda tayo. At kailangan pagsabihan din natin tao na yung maikling salita lang na gumawa ka ng mabuti, tapos gawin mo yung dapat mong gawin na sa kaloob ng Diyos. Kaya lang, minsan, pinabaliwala nila. Ganyan ka na ba, Toby? Ganyan. Parang ang hirap, parang nanggaling ka dun, tapos parang pangangaralan mo na yung tama. Parang nahihiya ka pa, ganun. Kailangan hindi tayo maging mahihiyain sa ganun. Dahil nandito na tayo, nasa pupuli na tayo ng Diyos. Mahirap talaga pagsabihin yung taong hindi nakikinig, mga nagbibingi-bingihan lang, mga
ayaw talagang makinig, ganyan. Kung makikinig man saglit lang, tapos mawawala, papunta sa ibang, um, bumunta sa ibang tenga, parang ganun, yung binabaliwala yung salita. Kasi alam nila sa kanang galing, ganyan. Tapos, mangangaral ka ng ganyan, hindi maniniwala sa iyo. Doon tayo maging handa sa mga ganung tao kasi ang hirap talaga pangaralan yung tao na yun. Kung nahihiya ka, na alam niya na ganun ka, tapos parang bakit ganun ka na? Parang ganun. Parang ang hirap, di ba? Um, Yun ang talagang mission natin. Talagang pagsabihan yung tao na lumapit sa Diyos, basta sa Diyos ka lang magtiwala, tapos hindi naman maniniwala sa iyo. Pero kaya patuloy tayong magdarasal, patuloy tayong gagabay doon sa tao na yun. Kasi pag mawala yung tao na yun, at least nasabihan natin uh, na tungkol dun sa nasabihan natin siya ng maganda. Kung hindi naman niya tinanggap, bahala na siya. Pero wag natin sabihin na bahala ng Diyos, bahala ng Diyos. Hindi. Tayo ang dapat bahala kasi tayo yung niya, yung shepherd niya eh. Kumbaga parang tupa tayo niya. Parang ganun. So siya yung nagpapastol sa atin. Yun nga. Tapos yung bunga natin, dapat hitik na hitik. Hindi tayo laging mawawala sa kanya, sa kanyang paningin. Lagi tayong magdadasal. Kung ano yung kaloob ng Diyos sa atin, lagi natin pakikinggan siya. Lagi natin, tutulong din tayo sa tao. Tutulong tayo sa kapwa natin kung may problema. Minsan, hindi tayo makatulong na dahil nanghihingi ng pera. Hindi tayo makabigay dahil either nahihiya tayo o sabihin parang maramot tayo. Hirap eh. Siguro, tutulong tayo sa gusto natin na kung anong halaga lang pero mahirap eh. Doon ako nahihirapan minsan yung pagtulong sa kapwa. Kaya siyempre unti-unti na kailangan baguhin natin yun. Ganun lang po. Salamat po. Salamat po. Alright. Salamat po, Doc. Dr. Toby. Maaari po bang mag-share si Kuya Tony? Si attorney muna, attorney In. Attorney Indira. Yay. Be absent. Akala ko pa excuse na ako. Malupit ka. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ibinigay po na aralin ngayong umaga, nasa Jeremiah 48, 3-5. Basahin ko po muna. No? Dali, identify na. Dinggin. Ayun. Dinggin ninyo ang pagtangis sa Horonaim dahil sa karahasan at pagkawasak. Wasak na ang Moab, iyakan ng mga bata ang siyang maririnig. Sa pag-akyat sa luhit, mapait na tumatangis ang mga mamamayan. Pagbaba sa Horonaim, naririnig ang paghiyaw ng kapahamakan. Ayun. Sa pagkakaintindi ko po sa binigay na pag-aaral, tinapay po sa araw na ito. Kung i-connect ko po sa mga present na nangyayari sa bansa natin, like sa government po natin, kung sa outside na view, sa outside, yung hindi sa pansarili na pag-aaral, kundi yung sa kapaligiran po yung nangyayari sa bansa natin, na merong hindi naman po siguro
to the point na karahasan na may pag-aaway-away na, may civil unrest na, pero hindi po malayong mangyari. Yung parang ito po, yung binibigay sa atin na babala na pwedeng mangyaring wasakin na yung yung people na merong power. Pero parang iniisip ko po, yung pagkakaintindi ko po dito, bakit binibigay sa atin, minsan po nagtatanong ako, bakit po binibigay sa atin nandito sa aralan, maliit lang naman po tayo. Ano yung meron tayo na in a way makaka-influence sa people in power po kasi yun kung sa atin nandito tayo na nasa baba. Ganun na point of view yung mga tanong ko. Ano ba yung meron tayo na pwede maka-influence doon? Tapos kung binigyan tayo ng ganitong pag-aaral, parang babala. Yun po yun, parang babala to na possible pag hindi yung mangyayari na mawawala. Yun yung take ko, mawawala yung yung people in power kasi, di ba, tama yun? Magkakaroon ng karahasan, matatalo sila. Ano yung purpose kung alam natin, ilan lang po tayo dito. Pero ngayon narinig ko po yung si partner na sinabi niya is sukluban. Pinasabi po sa kanya, tinuturo po. Sinabi niya po, oo, sukluban. Yung parang, ko naintindihan. Ang purpose po pala ng mga ganitong babala is yung hindi para ma-save tayo. Kundi yung, kasi isipin po natin walang tama, walang mali. Kasi kung tama tayo, ibig sabihin mali sila. And then, masasaktan sila. Or kung tama sila, mali tayo, ako. So, masasaktan ako. So, ano po ba yung win-win solution dito? Yun po siguro yung purpose yun po yung purpose ng mga pag-aaral natin ng ganito is, yung magkaroon ng yung kaalaman na to pray kahit maliit lang po tayo na sana yung kapayapaan yung maghari. Na mali sila. Okay, mali na kayo, ikukulong na namin kayo kasi mali kayo. Tama kami, we won. O di kaya mali kami, tama kayo, kulong niyo na kami, parusahan niyo na kami. Lahat, yun kasi nangyayari sa social media. Lahat ng mali yung nakikita sa'yo, grabe silang mag-bash, tayo, hindi lang sila, tayo. Nakikita na natin mali. So parang nawawala yung essence and purpose ng mga ganitong pag-aaral kung titingnan natin. So sa pagkakaintindi ko po, yung ganitong pag-aaral or babala sa atin is to pray na talagang peace lang po sana po yung maghari sa mga ganitong situation. Kasi para po saan yung kung peace po yung or kapayapaan po yung maghahari, para kanino, para saan? Di po ba para sa lahat din po yun? Hindi lang para doon sa nanalo, kundi rin po doon sa sabihin natin talo kasi bansa naman po natin to kung hindi lang sa bansa, kung in general na po, Earth naman po natin to saan na po tayo pupunta after? Hindi po ba? So, Miss Universe na world peace. Yun lamang po. Marami pong salamat. Salamat po, attorney. Kaya ba ni Kuya, Kuya Tony, sandali. Ate Remy, kaya ba? Or ano? Sige, kinig lang. Kuya Tony, ikaw na. Okay. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Napakaganda pong tanong ni Ate In. Kailangan po lawakin natin ang ating isipan sa lahat ng bagay. Hindi lang sa ating pag-aaral. Sa bawat kilos, bawat salita, bawat pandinig, lahat po yan ay merong connection sa ating lahat. Kaya po tayo nag-aaral dito
ay upang maunawaan at malaman ang katotohanan. Bago ang lahat, papuri muna sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan na kanya pinagkakaloob sa kanyang mga minamahal. Ito po ay merong koneksyon sa ating narinig na binabang tinapay. Hindi lang po natin maarok kung ano ang nasa likod na dapat ay merong kasagutan katulad ng sinasabi ng ating kapatid na Inin. Kung ating pong lalawakan ng ating isipan, hindi po lang dapat tayo sa ating sarili lamang tumuon. Bagkus ituon po rin natin ang ating isipan at gawain sa ating mga minamahal, lalong-lalo na sa ating pamilya, sapagkat ito po ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Tungkulin natin sa ating pamilya, sa ating mga minamahal. Katulad ng Diyos na ang ating maestro, tungkulin niya na tayo sagupin sa mga nangyayari sa buhay natin. Ipinapaliwanag po ang lahat ng mga bagay. Hindi natin po makukuha yan lahat ng mga bagay na yan o maintindihan o manawaan kung hindi po tayo nag-aaral sa ating buhay. Lahat ng mga dumarating po sa ating suliranin, problema, yan po ay may mga kasagutan, kaya lang po ay hindi natin maunawaan at maintindihan kung ano ang dahilan. Ang kilos ng ating po may kapal o ng ating Diyos, ng ating Ama, ay merong kadahilanan. Kung saan tayo inilagay ng Diyos na ating dapat na gawin, tungkulin, yan ay dapat nating maunawaan. Ang sakop po ng ating sarili, o kaya kailangan sinasabi ko malawak ang ating isipan at unawa. Kung ang ating sinasakop o nasasakop na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi natin maunawaan at maintindihan kung ano ang kanyang ipinararating sa atin, sa ating tungkulin. Kahit po basa tayo ng salita ng Diyos, kung hindi po natin naunawaan at naintindihan ang ating sarili, malayo po tayo sa unawa. At hindi darating sa atin po, winiwikan ko noon ng karunungan ng kaitaasan. Iba ang karunungan dito sa kalupaan. Makikita nyo ang diferensya. Tanyo po ang mga politika. Mapasok po tayo sa politika. Halimbawa ko lang. Tingnan nyo ang mga nagsasalita. Ang mga sinasabi nila, subalit hindi nila nakikita ang kanilang mga sarili, ang kanilang katauhan, kung sino sila. Ang nakikita nila ay yung panlabas, ang anyo ng isang tao kung ano, ang nakikita nila ay sinasabi. Ganyan po. Ganyan po ang walang kaalaman. Kahit na ikaw at pinakamarunong dito sa lupa, subalit kung wala kang kaalaman sa kaitaasan, ikaw ay isang mangmang sa paningin ng Panginoon. Yan po ang katotohanan. Ang ipinakikita po sa atin dito sa binasa nating tinapay, walang kailangang manlupig, walang manlulupig o mananakit o sisiil sa mga taong mga mabababa katulad ni Moises na yung kanyang mga kababayan, sinisiil. Tayo makikita nyo, sinisiil, subalit hindi pumayag ang Panginoon. Ginawa niya ang nararapat niya. Ganyan din po sa atin. Sa ating sarili. Kung tayo merong sinisiil, kung sino man sumisil sa ating sarili, ay kailangan hindi mangyari. Sapagkat alam ng Diyos ang ating kalooban at ang ating gawain, ang ating isipan, lahat na walang malilihim sa Diyos. Kung ikaw ay dukha, merong pagkakataon na ikaw ay yayaman. Ganyan ang karunungan ng Diyos, malawak. Kung tayo po
iiksiyan natin. Parang wag naman po tayo parang kabayo. Ang kabayo may takip sa dalawang mata. Nakikita niya lang yung unahan, hindi niya nakikita yung tagiliran, likuran. Ganyan po ang tao. Nakikita niya lang yung nasa harapan niya. Paano naman po yung sarili niya? Kaya nga sinasabi kanina, huwag ka magtuturo sapagkat dalawa, yung isa sa ikaw, isa siya at ikaw ay isa. Kaya po, walang perfectong taong nag-aaral dito sa lupa. Lahat ay dadaanan niyan. Lahat. Kahit na ikaw ay pinakatanyag sa buong mundo, ikaw ay luluhod at luluhod sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, ang katulad ngayon, maraming sumisil sa ating mga kababayan, sa ating mga mahal sa buhay. Ang tinapay na ipinahayag sa atin, nakita niyo po, babasahin ko sa tres. Dinggin ninyo ang mapait na panangisan sa Horonaim. Ito'y dahil sa pananamsam at kapahamakan. Tanyo, merong babala na, wasak na ang Moab. Ang panangisan do'y dinig hanggang sor. Sa pag-akyat sa luhit, mapait na nananangis ang mga mamamayan. Pagbabasa no Horonaim, naririnig ang paghiyaw ng kapahamakan. Tanyo, ang hirap ng ating mga kapatid ay dinidinig. Kaya nga ang sinabi sa kanya, lulukoban tayo ng kanyang pagmamahal at hindi tayo masasaktan kahit ano pa man. Subalit, ang mataas ay kanya binababa at ito po ang mangyayari sa mga nangyayari sa ngayon sa ating panahon ngayon. Hindi tayo po pababayaan ng Diyos. Kaya pinakita po at pinarinig sa atin ang tinapay na ito upang nating maunawaan at maintindihan kung ano ang nangyayari sa ating bansa at sa ating bayan at hindi mananaig ang kapahamakan. Alam niyo po kung ano ang aral dito, makikita natin sa bawat isa sa kanila kung ano ang aral na malalaman nila, kung ano ang dapat nilang maunawaan sa kanilang mga sarili. At ito ang hampas at hagupit ng Panginoon sa mga naniniil sa ating mga mahal sa buhay. Kasama na po tayo dyan. Kaya ang dasal ay napaka-kapangyarihan po niyan. Maaring hindi marinig at dinggin ng ating Panginoon sapagkat ang mga nagdasal ay nahihirapan. Tayo lamang ito lamang ang ating paraan upang magkaroon ng pagpipigil sa mga nangyayari sa ating lipunan at sa ating mga sarili, sa ating mga mahal sa buhay. Dasal lamang ang nararapat at katapat ng lahat ng mga bagay sapagkat walang nalilihim, sapagkat ang Panginoon ay nasa lahat ng bagay. Siya ay omnipotent. Sa lahat ng bagay ay naaroon siya. Omnipresent. Sa lahat ng bagay, presensya siya. Yan po ang Panginoon na walang makakalupig kahit kanino man sapagkat siya ang simula at ang katapusan. Siya ang Alpha at ang Omega. Wala na pong wasak ng niyang kapangyarihan na kundi ang Panginoon lamang ang lahat ng mga bagay sapagkat sa Kanya lahat nagmula ang lahat ng ating ginagawa. Sapagkat tayo Kanyang nilalang, tayo nag-umpisa sa Kanya at lahat ng Kanyang ng ating pangangailangan bago pa tayo isilang ay nandun na tayo at dito tayo isinilang sa lupa at nagkaroon tayo ng katawang laman upang tayo ay makakilos at gumawa ng katotohanan dito hindi lamang sa taas kundi dito sa lupa. Kaya po tayo ay pinili niya upang tayo gumawa at maisagawa
ang kanyang mga mahalagang salita na hindi naunawaan at naintindihan ng ating mga kapatid na iba kung ano ang kapangyarihan ng salita na ito upang tayo magkaroon ng pagbabago dito sa lupa. Sapagkat kung tayo ay namatay na, wala na po tayong pag-asa pang magbabaw. Kung gusto niya pang tayo bumalik o hindi na. Nasa atin ang kaligtasan, hindi sa ating mga kapatid, na sa ating sarili lamang. Wala nang tira. Uli, papuri sa Diyos sa kaligtasan at sa lupa'y kapayapaan na kanyang pinagkakalob sa kanyang kapayapaan. Kapayapaan. Magandang umaga po sa lahat. Kapatid na Antonio, salamat po. Kapatid na Lydia. Magandang umaga po. Ako po nagpupuri pasalamat sa itaas sa Diyos sa masalangit, Yahweh, sa Panginoong Hesus, sa mga banal na Espiritu Santo ng katotohanan, ganyan sa malay na. Magandang umaga po. Kung ito po binigay sa atin na paksa po tungkol po sa hula sa MOA, pwede po talaga siya mangyari dahil ito po ay nakaloob na sa Panginoon ng Diyos Ama. Dahil nga po may reason kung bakit. Parang inihalin po dito sa sitwasyon po natin sa pangabuhan ngayon sa Pilipinas. Pwede rin po sa ibang bansa na hindi po kasi may aalis na magkaroon ng koneksyon ang politika sa ating relihiyon o sa anumang klase relihiyon. Dahil po may mga kanya-kanya tayong category kung paano po natin ito magagawa. Sila po bilang mga politiko o nasa mga gobyerno, ninais po nila yan. At nandun sila ng ating Panginoon. Kaso nga lang po, pag nandun na nga lang po sila at nakamit na po nila yung mga minimiti nila, lalo na po ang kapangyarihan ng ang klaseng kapangyarihan sa salapi, sa pakulidad, kahit ano po. Pag inabuso po talaga, talaga pong hindi na dapat. At makikita naman na po ng Panginoon. Bilang tayo naman mga mamamayan, kung tutuusin, wala po tayong kapangyarihan. Iilan lamang po tayo kung ikukumpara po tayo sa laksang mga relihiyon. Pero bakit binibigay sa atin ito? Para nga po daw makapag-handa pa rin tayo sa magitan ng ating buklod na pananalangin. Kasi pag nagbuklod-buklod po ang ating mga dasal, kahit ilan lang po tayo, ay napaka-tibay para tayo makapagpako sa pwede pong mangyari. Kasi blessed po tayo dahil tayo po ay nabibigyan kaagad ng abiso. Hindi kagaya po ng iba, biglaan na lang po. Tayo po ay pinaghahanda. Kaya nandun man po yung hindi po natin maalis na yung takot, pero kasi iisipin natin at baka mangyari, ganyan. Kumbaga marami ng mga maiisip na hindi maganda. Pero kung tayo nga daw po ay nananalig sa Panginoon, hindi niya po hahayaan na dumanak ng hindi maganda dahil nga po ang mga ibang tao po ay sa totoo lang po mga siyempre matatakot, magpapanik. Pero kung nandun nga daw po yung pagtitiwala natin sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan, at higit sa lahat na nangingibabaw dito sa mundo, doon po tayo kakapit. Dahil nga po tayo ay kahit iilan lamang po, pero nabigyan tayo ng pagkakataon na napili, pahalagahan po natin yun. Hindi para maging sinasawag na maging kagaya tayo nila sa iba na lumalaki po ang ulo. Pag nakakamit na po yung mga bagay na inaakala natin na sumusobra na tayo. Pero di ba nga po ang lahat ay katapusan. Pero ang kanyang pagpapala po ay walang hanggan. Kung mangyari man po itong kinakatakutan natin, masalamat po tayo dahil tayo po ay hinagapayan. Minamahal pa rin po niya tayo. Yung nga lang po talaga hindi maalis na siya po ay magkalos. Napapanahon na po, hindi lang sa ating bansa, maging sa ibang lugar po, sa ibang bayan, talaga pong nagkakaros na po siya. Kasi nga, masyado na po, makasalanan na po ang mundo, masyado na po
ang sarili, kumbaga iniisip na lang po para pang sarili, hindi na po para sa kararami ng kabubuti ng lahat. Pero nandun pa rin po yung kanyang awa at wala po hanggang pagpapatawad niya sa atin hanggang sa ah, bumalik tayo sa kanya. Kaya nga dapat sinabi kanina na huwag nga daw po tayo manghinawa na bumabay sa kanila. Kasi dahil po, ang Panginoon Diyos, hindi nga po nanghihinawa sa atin kahit na tayo po paulit-ulit na nagkakamali. Pero hindi niya po tayo kinalikuran. Pagkos tayo po ang tumatalon sa kanya, pag tayo po ang dumadaan sa pagsubok, na pag-isipan natin, nasasabi pa po natin na yung pagsisisi sa kanya, di ba po? Pero kung meron nga daw po tayo pangunawa at bukas ang ating konsensya, hindi na natin po ito magagawa. Although na iiyak natin, pero nandun pa rin at hindi nawawala yung pag-asa natin na gagabay at gagabayin niya. Ilaman po at pwede na balitaan. Salamat sa itasan sa Diyos ang salamat si Yahweh, sa Panginoong Jesus, sa mga banal na Espiritu Santo, nandiyan din po sa mayan niya. Umaga po. Magandang umaga po. Maraming salamat sa tinapay na inyong hinatid, pinagsasaluhan. Ang tinapay na pinagkaloob ay isang paalala sa lahat at bawat isa. Tulad ng wika sa inyo, na bago pa man maganap ito sa labas ng tahanan ng Ama o sa paralan ng buhay, ay sa inyo muna hinahatid ang mga bagay upang ang inyong kabuuan ay magkaroon ng katatagan na hindi kayo maligalig sa mga bagay-bagay na nagaganap at magaganap sa labas ng tahanan ng Ama. At sa bagay na ito na ibinigay sa inyo, dinggin nyo ang mapait na panangis ng horomain. Ito ay dahil sa pananamsam at kapahamakan. Magaganap ang mga bagay na ito. Dahil panahon na upang ang mga katauhan ay magkaroon ng kaayusan ng kanilang kabuuan. O bagay sa isang mababang pamahayag sa inyo, ay bibigyan na sila ng kahatulan. Nang sa gayon, hindi sila pamarisan ng inyong mga kapatid na mayroong may kahinaan sa pangunawa sa mga bagay-bagay na nagaganap sa lupang ibabaw. Ganun din ang sabi nga, dinggin ninyo ang mapait na panangis sa hurumain. Ito ay dahil sa pananamsam at kapahamakan. Ang ginagampanan ng mga katauhan, kung ikaw ay may nilalapastangan na iyong mga kapatid na walang kakayanan o mga hirap o mga abang lingkod, ay magkaroon kayo ng isang kabuuan na magkaroon ng karunungan at kaalaman na huwag kayong magkaroon ng katakutan sa mga darating na kapahamakan o kahatulan. Huwag niyong pamarisan ang mga kapatid niyo na humingi sa Ama, nangako sa dakilang lumikha, at nang ito'y ipagkaloob, pinagkatiwala, ngunit ang pagtitiwala na ibinigay ng Ama ay kanilang nilapastangan, ay darating na ang mga bagay na ito, bigay, kahatulan, upang ang mga kanilang puno na sadyang hindi namumunga ng kabutihan, ito'y kanyang tinatabas, pinuputol. Wasak na ang buong, ang panangisan do'y dinig hanggang soon. Ang ibig sabihin ng kabuuan ng isang katauhan, kung nakadama na siya ng kahirapan o pag-aglahi o paghagupit ng mga paratang, ay at tunay na ang iyong kabuuan o ang kanyang tahanan ay nagugupo. At doon ay humihiyaw ang mga hininakit o hinain o ginawa sa kanya o sa balana o sa sangkatauhan, ay rinig hanggang sa dulo ng mundong kanyang ginagalawan. Sa pag-akyat sa lupit, mapait na pananangis ang mga mamayan, pagbaba ng Horaim, narinig ang paghiyaw ng kapahamakan. Ito'y kaganapan. Sa mga hindi nakinig,
sa mga hindi natinag sa kanilang kinanalagyan. Kung ang iyong sambayanan ay humihingi ng amot ng pagpapala, ngunit hindi mo ito binigyan ng kahalagan, at ang iyong inunawa ay makamkam o makuha ang iyong ninanais, ito'y magkakaroon ng kapahamakan o hiyaw o lalabas ang kapahamakan doon sa mga nilalang na dumapastangan sa anak ng Pong May Kapal. Alalahanin niyo, wika ng dakilang namagka, iniibig ko ang isang abang lingkod ko. Mahirap sa paningin ng inyong kapuan, abaman sa kanyang kalagayan, ngunit siya'y aking iniibig. Kadahilanan, siya'y nananangis ng buong taimtim na ipagkaloob sa kanya ang kalakasan at karunungan ng Pong May Kapal, at siya'y muling bumangon sa paggawa ng kabutihan. Mga paalala ito sa inyo, aking mga kapatid na mag-anak. Wika nga sa inyo at uulitin sa inyo. Bago pa naganap at bago pa magaganap ang mga bagay na ito, ay sa inyo na hinahatid. Sa kadahilanan, kailangan niyong tanglawan. Kailangan niyong bigkisin ang iyong kabuuan. Kailangan niyo silang bakuran at kayong magtulay, maging tanglaw, maging balabal at pagkain, at maging tubig ng kaginhawaan sa kanilang kalagayan. Na mapuspos ang kanilang kabuuan ng liwanag, o tawagin natin sa mababang pamamaraan, ay magkaroon sila ng kaantigan. Magising ang unang pintigin na ibinigay ng Pong May Kapal sa lahat at bawat isang kanyang nilalang, nakawangis at kalarawan ng Ama. Maantig ang bawat isang kabuuan upang magbago, upang magbalik sa Pong May Kapal ang kanyang kalooban, upang linisin ang daan na dati marungis at salasalabat na mga bagay na nasa kanyang daraanan. Kayo ay unang hinahatiran nito. At sa bagay na ito, aking mga kapatid nyo, wika nga sa inyo, ito'y isa ng paghahadlang, ito na isang pananabas ng Pong May Kapal, ito ay isang kahatulan sa isang kabuuan na lumalabis sa kanyang kinalalagyan. At kayo na aking mga kapatid, ulitin sa inyo, kayo'y maging bakod sa kanilang kabuuan. Na ang kapayapaan ng ang liwanag ng dakilang lumikha ay siyang mamagitan sa kalagitnaan. At ang mga kapatid ninyo na naligaw ng landasin ay muling magkaroon ng liwanag sa kanilang lalandasin, o bagay magbago ang kanilang kabuuan bago man dumating ang dapit hapon. Ako'y sa inyo namamaalam. Ako ang inyong kapatid sa Espiritu at katotohanan. Banal na puso ni Jesus namamaalam. Ang basbas ng Poong May Kapal, ng dakilang anak, at ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo ang kalakasan, kagalingan sa bawat karamdaman, karunungan mula sa Poong May Kapal, kasaganahan, at kapayapaan ay sumainyo. Ang basbas ng Poong May Kapal, ang basbas ng dakilang anak, at basbas ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo mula ngayon at magpasawalan. Magandang umagang muli sa lahat ng bawat. May magtatanong po ba?